life as an OFW in Brunei. So, hindi lang kami sa Pilipinas LDR, kundi dito din. Kasi yung place niya medyo malayo dun sa place namin. So, nagkikita kami mga twice a month or thrice a month lang. Dahil nga wala kaming hindi kami nakapag-celebrate ng anniversary namin at wala din siya dito nung Mother's Day. Kaya ayan, magla-lunch date kami. So while walking, nakakita kami ng mga group of tourists, usually mga mga Chinese or Korean, pero usually matatanda na. Then sabi ko sa asawa ko, dahil ikaw may ganap na sa video, ako naman ang videohan mo. So para pares tayong may ganap. While walking ngayon, bigyan ko lang din kayo ng konting background dito sa Brunei. Dito sa Brunei, bawal yung mga alak, yung mga sigarilyo, and even nightlife. Kaya dito mostly puro restaurant talaga. Tsaka wala ka talagang ibang pupuntahan. Kasi mga tourist spot dito, hindi naman ganun kadami kamukha dyan sa Pilipinas. Pero kung gusto nyong ma-experience yung inner peace na hinahanap nyo sa life nyo, pwede kayong pumunta dito para makapag-reflect, ganun. Pero huwag kayong mag-expect ng too much kasi wala naman din talagang masyadong papasyalan dito. So, ayun nga. Pero dito sa Brunei, sobrang daming Pilipino. Parang nasa Pilipinas ka lang din na halos hindi ka talaga maiinip kasi kahit sang place, napakadaming Pilipino. At saka dito, masarap din namang magtrabaho kasi unang-una yung sweldo, Brunei dollar. Tas wala ka namang masyado ding pupuntahan or papasyalan. Kaya mangyayari, bahay at trabaho lang talaga. So, wala ka masyadong gastos. Depende na lang sa'yo kung paano mo gagastusin yung sahod mo. Kaya marami din yung mga nandito na talagang nagtsatsaga. At isa po kami sa matsatsaga na yan. Sige po, paalam na po. Next time pong muli. God bless!